Breaking news mga kababayan, eto na po, matapang po na birada ni Attorney Israelito Torion. Mga kababayan ko, pakinggan po natin, binira ang kasinungalingan ng AMLAC. Itong mga opisyal na ito, delikado, Trillanes, naninilikado. Itong paglabag sa batas ng Kongreso ng mga maletagang kakarmahin po mga kababayan. Kasi talagang nakakaalarma yung kanilang ginawa. At tila talagang manipulated po ang kanilang ginawa dito. Dahil yung sinasabi nilang bank account ni Sara Duterte, walang katotohanan. Ito po ang sinasabi ni Atty. Torion. Naku po, delikado sila Delima dito. Sila Luistro na galing-galingan na ayon sa kanyang mga tagasunod, siya raw, tinaas yung bangko mga kababayan Siya raw ang susunod na Miriam Defensor Santiago. Wow! Binuhat ang bangko. Utot ka lang ni Miriam Defensor Santiago. Yan ang sinasabi ng mga taong bayan. Isipin nyo, halintulad pa itong si Luistro na tinago ang asawa na rapist. Yan ang sinasabi ni Rowena Guanzon na tinira ito. Ngayon po mga kababayan, itong ginawa nila kay Sara Duterte, parang ginawa rin nila kay Tatay Digong. Maling-mali, malaking butas, kaya yari kayo. Lalong-lalo na po pagdating po sa Senado. Kasi dito sa Kongreso, itong Kangaroo Court, nila Luistro, nila Delima, nila Benny Abante na Santong Kabayo, Santong Santo, binuhat ang sarili. Mga kababayan, hindi pwedeng questionin ang kanilang witness na nagdidiin kay Sara. Kaya dito mga kababayan, sasabunin sila ni Atty. Torion. At meron ding pagbabanta. Itong si Atty. Puwa, humanda kayo sa proper forum. Babalatan ko yan. Sabi ni Atty. Puwa, babalatan namin kayo ng buhay. Aalisan namin kayo ng maskara. Yung ginawa nyong paglalabas ng bank record ni Sara, yung sa AMLAC, misrepresentation yan. Humanda kayo. Sabi ni Atty. Puwa, nung narinig ni Luistro, nanginginig na. Sila Trillanes, nag-iiyak na. Ito po si Atty. Torion. Pakinggan po natin, paano sila sinampal ng katotohanan. Paano tinadyakan ni Atty. Torion ang mga hestas barabas na mga Kongresong ito ng mga maletagang. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin at sabay-sabay tayong manood. Nabanggit na ang magsasalita daw ay numero. Ngayon, ang pag-uusapan natin din ay numero. Siyempre, kung unang titingnan, kasi walang walang nagdedebate doon sa mga pahayag ng AMLAC, umabot daw, bilyonaryo pala itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang siya nakita sa Forbes list. Pero ano ba ang dito, attorney, para hindi ma-mislead ang taong bayan po ukol dito? Well, una sa lahat, transaction volume is not wealth. Hindi po tayo dapat mawala dito. This is a very misleading presentation of evidence, Kasi nga po, yung 6.77 billion daw na pinost during the hearing, di ba mga kababayan? Misleading ito. Misrepresentation. Yan din ang banat ni Sal Panelo Sr. Talagang binastos nila si Sara. Inistafa nila, lalong-lalo na ang AMLAC. Mga kababayan, kaya humanda kayo. Ipapakulong ko kayo. Yan ang sabi
Kakasuhan daw eh. Siyempre, pag kinasuhan, may estafa, makukulong. Ito po mga kababayan ko. Ituloy pa natin ang pasabog ni Atty. Torion. It was given the impression na yun na ang parang cash deposit ni VP Sara Duterte. Hindi po yun totoo, and that is very misleading, no? Kasi ito po, kaklaruhin ko lang, I'm not officially member of VP Sara Duterte's team, legal team, but of course I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation to inform the public, no, as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na ano daw, 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, no? Maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer. Kung i-subject mo doon sa CTR, Covered Transaction Reports, at including the STR, Suspicious Transaction Report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, kunan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin mo yon. Kung same money mo, deposituan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the covered transaction report. Kasi yung covered transaction report, 500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaction. Yun po ang ibig sabihin yun. Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre, tatanungin nila sa akin, they would require more documentations from me. It is flagged as STR, but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Ayan mga kababayan ko, napansin nyo po sa mga mainstream media, lalong-lalo na yung pinasara ni Marcoleta. Galit na galit sa pamilya Duterte. Galit na galit kay VP Sara. Yung headline nila para bang guilty na si Sara Duterte. Mga kababayan ko, isipin nyo, yung ipinasok, binilang. Nung winidraw, binilang. Halimbawa, 5 piso. Idiniposit ko sa bangko ng BPI. 5 piso. Winidraw ko, 5 piso. Aba, 10 pesos na. Diniposit ko ulit, 5 piso. Aba, 20 pesos, 15 pesos na. Halimbawa, 1 milyon. Diniposit ko. Winidraw ko. 2 milyon agad. Nung diniposit ko na, aba 3 million na yung pera ko. Saan kayo nakakita ng ganong katangahan, mga kababayan ko? Ganyan ang ginawa nila, misleading.
para bang binulag nila yung taong bayan sa numero. Parang networking, mga kababayan. Sa una, papakitahan ka ng mga numero, kaliwat kanan, may 1,000 ka. Pag sa kanan, 1,000, kaliwa, 1,000, 2,000 ka na. Tutulungan kita. By scammer ang puta. 'Di ba? Ganyan ang ginawa nila, misleading, misrepresentation. Labag yan sa batas, mga kababayan ko. At sabi nga ng mga abogado ni Sara Duterte, lalong-lalo na si Attorney Michael Pua, humanda kayo. Bibitayin namin kayo sa proper impeachment trial sa Senado. Kasi dito sa Kangaroo Court ni Luistro, nila De Lima, hindi mo pwedeng interrogate, hindi mo pwedeng tanungin, hindi mo pwedeng i-cross-examine si Madriaga, si Trillanes. Hinaharang agad, teka lang, Marcoleta, bawal magtanong dito, yan ang polisiya ko, sabi ni Luistro. Bawal mo ang questionin ng karakter, ang credibility. Ibig sabihin, mga kababayan, fishing expedition, namimingwit, walang resibo, walang attachment, walang matibay na ebidensya. Umamin nga si Pastor Abante, yung isang maleta gang wala pa kaming talagang ebidensya. Kita nyo, mga kababayan? O ngayon, sabog kayo kay Atty. Torion. Nilabag nyo na naman ang karapatan ni Sara Duterte. Kay Tatay Digong, ginawa nyo yan. Ngayon, kay Sara naman. Saan yung bank secrecy law? Ngayon, napupulaan ng mga bangko. Anytime pala, pwedeng kalkalin ang account mo dyan. Diba? Nilabag nila. Sabi nga ng malupit na si ito, sasabihin mamaya ni Atty. Torion, without the permission of the Supreme Court, hindi mo pwedeng ilabas yung account ng isang tao. O nang ginawa nila? Aba, parang express delivery, nandun agad sa Kongreso, hawak agad nila. O ngayon yung AMLAC, kakasuhan ngayon ni VP Sara, ng abogado ni Sara. Ito po, mga kababayan, panoorin natin. Yun bang 6.7 million na nire-report nung what you call this, na mga transaction reports? Hindi maling-mali po yun, at saka napaka-malicious nun, at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, in-explain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan, maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong what you call this, sa iyong bank account, bibilangin 'yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito, 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Opo, attorney, balikan ko lang po, no, ang role ng Kamara dito po sa impeachment. Kasi sinasabi sila yung magiging piskal, 'di ba? Kung may magrereklamo, dadaan muna sa kanila. Same din ba yung kanilang function sa piskal, sa regular na korte? Opo. Yes, more or less pare-pareho sila sa piskal. Kaya nga ang piskalya naman, pag anong ipafile doon sa na complaint, doon sila
mag-concentrate. Kung anong mga i-attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa in-state, doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Oo, para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Alam nyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Saballa? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun? Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So, dapat hindi yun pinapasabpina. So, ang nangyari, based on that, pinasabpina na lahat, yung mga, mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasabpina na, no? So, kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the subpoena even. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, posible, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate, no, that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is... This is the new generation tungsten. Ayan, mga kababayan, napakaliwanag po ang explanation po ni Attorney Torion na talagang wala po silang basis, walang mga resibo. Talagang haka-haka, chismis lang mga kababayan, base sa dyaryo lang
base sa sinasabi lang ng mga chismoso. Naku po, mga kababayan. Opo. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process. Pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga dalawang intro, meron ng mga final na desisyon, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero 'di ba sa regular na piskal hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghahain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo, opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint Siya nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, unbiased Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Ayan, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Nasabon sila Luistro dito, dilema. Sinampal ng katotohanan. Diba? Kaya naumusga. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Sana po mabigyan ng karapatan at katarungan ang ginagawa nila kay Sara Duterte na pagdidiin sa salang hindi naman niya ginawa. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Salamat po.